Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Tatalakayin po natin today ang episode 55 na ang title ay Ako ang lumikha ng langit at lupa. Pero bago po yan ay dasalin muna natin ang napakagandang dasal ni Beloved Bishop Roderick Pabilio. Shout out kay Bishop Pabilio po na nasa Palawan. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, sabayan niyo po ako mga kapanalig. I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Ano po ang lagi nating tatandaan? God is forever in control. Kaya dapat tayo ay maging grateful, thankful, mapagpasalamat. Maalala lagi natin ang ating Panginoon kahit sumusuong tayo sa mga bagyo ng ating buhay. Ang gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply, which is si Father God in heaven po yan. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the Architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Kaya nga, measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Ano pa ang dapat nating tatandaan? Regularity is a king. Regular kang pumapasok na maaga, hindi ka kagad umuwi, nagtatrabaho ka ng todo-todo, nag-exercise ka ng regular, kumakain ka sa tamang oras, natutulog ka sa tamang oras. Yang mga yan, pati pag-iipon ng regular, pero hindi dapat maging Diyos ang pag-iipon. Nag-iipon, maganda po yan. Gusto rin ng Diyos na tayo mag-ipon, pero hindi natin gagawing Diyos ang pag-iipon, na isasakripisyo na natin ang buhay. Ipamuhay po natin ang buhay na pinagkaloob sa atin ni Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng pananatili sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Tanong, ano po ang take home ninyo sa episode 54, October 3? Pagtibayin mo ang tiwala mo sa akin. Ang trust me at saka thank me ay mga supernatural na tugon natin. Pagtiwalaan natin ang Panginoon kahit na maraming mga problema ang dumarating, na ayaw tayong tantanan ng problema. Humingi tayo ng tulong na ma-resolve natin ang mga issues ng ating buhay sa pamamaraan ng Diyos. At pasalamatan pa rin ng Diyos kahit na talagang tinatadtad ka na ng ayaw kang tantanan ng maraming problema, ng maraming mga hard situation. Kasi kung di mo gagawin yan, yung pagtitiwala at pasasalamat sa Panginoon, marami ka talagang haharaping mga pasakit, mga pahirap. At madalas ay napupunta daw yan sa pagiging biktima ng negatibo. Kahit na yung mga maliliit na konting gusot ay, na nirereklamo mo, ay napupunta yan sa landas ng palusong na spiral na mahirap kang makahon kung hindi mo i-affirm or pagtitibayin ang tiwala mo sa Panginoon, ang tiwala natin sa Panginoon. Kaya anuman daw ang ating sitwasyon, ang nararamdaman, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesus.
madalas mga irrational na mga nangyayari sa ating buhay. Irrational, hindi makatwiran. Na tayo tinanggal sa trabaho, tinanggal tayo sa hindi sinunod ng kontrata, na hindi tumupad sa usapan ng ating kapwa. Mga irrational po yan, hindi makatwiran madalas yan. Pero kung pagtitibayin natin ang tiwala natin sa Panginoon through sa pag-iisip, sa mabuting isip, sa mabait na gawa, at lagi nating ibinubulong ang pangalan ni Jesus, ang mighty name ng ating Panginoong Jesus, na tayo nagtitiwala sa Kanya, nilalagay natin yan sa isip, sa kalooban at sa puso, ay mararamdaman natin unti-unting makakaahon tayo sa pagkahulog natin sa bangin. And then tayo na ay makakarating uli sa lupa, na ibig sabihin makakatungtong uli ang ating paa sa lupa, sa ground. At pagka nakabalik ka na, nakatungtong na uli ang paa mo, ibig sabihin normal na buhay na ulit, ang mga pangyayari sa buhay mo ay magaan na at ikaw ay magpapakabait at magiging humble ka. Ikaw ay bababa ng todo ang loob mo kasi kinikilala mo ang Panginoon. Ang mga pananaw mo sa buhay na, dahil nagtitiwala ka ng todo, nagpapasalamat ka ng todo sa Panginoon, pinatitibay mo ang pangalan, pagtitiwala ng Panginoong Hesus, na para sa Panginoong Hesus ay makakaranas ka ng hindi mo maarok na kapayapaan. Yes, na hindi natin maarok. Unfathomable peace, hindi maarok na kapayapaan, ang handog, ang laging inialok ng ating Panginoon. Kasi tayo mga tao talagang napapagod tayo. Lalo na pagka nagiging general manager na tayo ng universe. Opo, mag-resign tayo as general manager ng universe. Sabi ni Jeffrey Gitomer, resign as the general manager of the universe. Ibig sabihin, lahat pinapansin mo. Lahat ay ibinubuhos mo ang energy mo sa mga bagay na wala namang makabuluhan. Maliit na bagay lang yan. Ay kini-question mo. Inaangalan mo. Angal dito, angal doon. Ay wala pong kabuluhan yan. So para manatili sa atin ang kapahingaan at kapayapaan, kagalakan na binibigay ni Lord Jesus Christ, ay magtiwala tayo, pasalamatan lagi ang ating Jesus Christ, at tanggalin na natin ang pagiging biktima, victim mentality. Tayo ay victor. Opo, dahil sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin, walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan kay Lord Jesus Christ. Diniklara niya yan sa John chapter 14 verse 6. Ito na po ang episode 55. Ako ang lumikha ng langit at lupa. Saan po nasusulat yan? Sa John 14:16. John 14:16. John 14:16. Medyo pagpasensya nyo ko mga kapanalig dahil medyo madilim pa rito sa akin sasakyan. Maaga ako ngayong lumabas dahil ihatid ko ang aking bunsong si Dave. Maaga ang pasok today sa Sas Pauli. So John 14:16. Hindi po ito yung John 14:6. John 14, chapter 14 verse 16 hanggang 17. Nagamit po ako ng ilaw ng cellphone. Medyo madilim pa kahit na may ilaw ang aking sasakyan. Pagpamanhin po, may konting delay. Ito na po ang John, dahil may ilaw na po tayo galing cellphone. Chapter 14 verse 16 hanggang 17.
Then I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you, and He will be in you. Salamat po na mayroong ipinadala si Lord Jesus Christ na kanyang Espiritu, ang Holy Spirit na nandyan lagi. Tawagin natin lagi ang Holy Spirit. Kaya nga dinadasal po natin yung napagandang turo ni Dr. Mike Murdock, isang pastor sa Amerika, ang Holy Spirit. Di po ba? Ulitin nga natin ng sabay-sabay na nakataas ang kamay, nakapikit ang mata. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Salamat po, Holy Spirit. Nandiyan po kayo lagi. Talagang kailangan namin po kayo. Help us to increase our faith. Opo, Holy Spirit, help us to increase our faith. Ang susunod na babasahin po natin ay nasa John 16 verse 7. John 16 verse 7. It says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart," siya ay alis, depart, parang departure, departing, "I will send him to you." Papuri sa Panginoon. Napakagandang Bible verse. Salamat, Panginoon. And then nasa Zechariah chapter 4 verse 6 ang susunod po na ating babasahin, verse 6 sa Zechariah chapter 4 verse 6. It says, "So he answered and said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts." Papuri sa Panginoon, mga kapanalig. Napagandang nakatulong ng malaki po ang ating ilaw sa cellphone na talagang at ang magandang mensahe ng Desiderata for today, 3 word lang po: magpakatotoo sa sarili. Opo, magpakatotoo sa sarili. Ito na po ang episode 55. Ako ang lumikha ng langit at lupa. I am the creator of heaven and earth, Lord of all that is, all that will ever be. Although I am unimaginable vast. Vast ay malawak. Ang unimaginable ay hindi mailalarawan or difficult to imagine. Ang vast ay B-A-S-T ay malawak. I choose to dwell within you. Permeating. Ang permeating ay tumatagos. Permeating you with my presence. Only in the spirit realm could someone so infinitely, ang infinitely ay walang katapusan, so infinitely great, live within someone so very small. Biaw. Aw ay masintak. By the power and the glory of my Spirit within you. Though the Holy Spirit is infinite, ibig sabihin walang katumbas, walang katapusan.
Dahil ang Holy Spirit ay isa sa Diyos din nating mga Kristiyano, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito po ang kasunod. He designs to be your helper. He designs to be your helper. He is always ready to offer assistance. All you need to do is ask. Hingin. Opo, hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu. Hindi po natin kakayanan to kung walang ayuda, walang tulong ang Holy Spirit. Ito po ang kasunod. He is always ready to offer assistance. All you need to do is ask. When the landas before you looks easy and straightforward ay prangka, you may be tempted to go it alone instead of relying on me. This is when you are in the greatest danger of stumbling. Ang stumbling ay matitisod or natisod. Ask my Spirit to help you as you go each step of the way. Never neglect. Huwag pabayaan. Never neglect this glorious source of strength within you. Ulitin po natin. Never neglect this glorious source of strength within you. Sabi ni Lord Jesus Christ sa ating pong lahat. Papuri sa Panginoon. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa ating lingwaheng special na Tagalog. Papuri sa Panginoon, biniyayaan tayo ng lingwaheng napagandang Tagalog at mayroon pa tayong mga dialects sa ating iba't ibang lalawigan ng ating bansang inang bayang Pilipinas. So, ako ang lumikha ng langit at lupa. Yan ang unang deklarasyon ng ating Panginoong Hesus. Ako ang lumikha ng langit at lupa. Kailangan manuot na sa ating isipan yan, mga kapanalig. Dahil talagang totoo na si Lord Jesus ang lumikha ng langit at lupa. So lagi nating isabuhay po yan. Talagang totoong totoo. Talagang talaga. Indeed, ang creator ng universe, ng langit at lupa ay si Lord Jesus Christ lamang. At mapalad na mapalad tayo na iisa ang Diyos natin, pero tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At siya rin ang Panginoon ng mga Panginoon. At siya lang talaga. Wala nang iba. Datapwat. Hindi siya maipaliwanag, hindi mailarawan. Or mayroon tayong difficulty to imagine. Ang super lawak ng ating Panginoon, pero pinili niya, pinili ko na mag-dwell sa iyo, na manirahan sa iyo, na manahan sa iyo, within you, permeating, ibig sabihin tumatagos sa iyo ang aking presensya, ang aking espiritu lamang ang makakapaggawa niyan, na makakapagtagos, permeating tayo sa presensya ng Panginoon. So infinitely po ang description na ginamit ni Sarah Young dito, enjoying peace in His presence, Jesus calling Sarah Young. Bible-based po ito. So infinitely great live within someone so very small. Pinili
pinili ko na ako ay napakalaki, walang katapusan, walang hanggan. Hindi ako masukat. Pero mas pinili ko na manirahan sa isang tao na very small. Opo, tayo ay very small lamang pero pinapahalagan tayo. Tayo ang the greatest possessions. Lagi natin tatandaan. I-affirm sa sarili, I am God's greatest possession. Pagka yan ang ating meditation means to examine, to experience, and to evaluate, ay talagang ma-appreciate pa natin lalo ang ating Panginoong Hesus. Dahil super late tayo sa laki ng kanyang ginawang universe. Pero dapat daw ay mamangha tayo. Masindak tayo sa kapangyarihan at gloria ng Espiritu na nananahan sa atin. Sa pamamagitan ng aking Holy Spirit, sa iyo anak, na nananahan sa iyo, tatapwat ang aking Espiritu ay infinite at walang hanggan, ay nakadesenyo ito na to be your helper. Nakadesenyo ang aking Holy Spirit na para maging katuwang mo or katulong mo. Helper is katulong. Wow! Biro mo ang ating Diyos Espiritu Santo na super mahal tayo, katulong natin. Wow! Papuri sa Panginoon. At siya ay laging handa na magbigay ng tulong sa iyo, sa inyong lahat. Ang ating lamang gagawin daw ay hingin ng tulong niya. Kasi nga may free will. Hindi tayo robot na ginawa ng Panginoon Ama sa langit na kabanal-banalan na lumikha ng langit at lupa. Kailangan nating hilingin na tulungan tayo ng banal na Espiritu. Ang paghiling po ay pag-implies, ang ibig pong sabihin niyan ay ikaw ay kumikilala sa Panginoon. Ikaw ay rumirespeto. Ikaw ay nagmamahal ng todo sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng paghingi. Na inaamin natin pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, na tulungan tayo, inaamin natin na may kahinaan tayo, na may limitasyon tayong mga tao, although tayo ay the greatest possession na mula sa putik, binigyan niya ng Espiritu, kaya na tayo naging tao na may Espiritu. Tayo ay sa description ni Bob Proctor, tayo ay human being na may Espiritu, na may talino, na galing sa Panginoon, at may physical body. Kaya lang makakaiba ang ating resulta kasi hindi pare-pareho ang ating mga ginagawa. Hindi pare-pareho paano natin nagagamit ang Espiritu na nananahan sa atin at ang physical body, pati ang ating intellectual. Madalas, napapalaki natin ng problema na tingin natin wala nang katapusan ng problema at sa laging iniisip ang problema at para bang naninisi na tayo sa ating Panginoon. Kaya lumiliit sa tingin natin pagka tayo dinadagsan ng problema, nawawala ng pag-asa. Lumiliit tuloy ang Panginoon sa atin. So mali po yun. Isa pong rabes na pag-iisip po yan. Kaya be transformed by renewing our mind. Romans 12:2. Ang napakagandang i-affirm din na scriptures nasa Romans 8:28, paborito ni Father James O. Lagba. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang favorite scripture. Sabi niya, Romans 8:28, it says, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So, tayo humingi ng tulong lagi sa Panginoon. Tayo ay maging mabuti sa isip, mabait sa gawa.
at hilingin ang napakagandang natutunan ko na paghiling sa Panginoon ay bless me, heal me, i-bless mo po ako, pagalingin mo po ako, hindi po dahil good ako, kundi kayo po ay very good God. Kayo ay very loving God. Kayo ay very merciful God. Yan po ang napagandang dasal na talagang pag dinasal po natin ng may sapat na conviction na paniniwala, sasarap ang ating pakiramdam na para bagang solve na ang ating problema. So, tayo ay humingi lagi ng tulong sa banal na Espiritu. At ang landas daw na tinitignan mo, na dinadaanan mo, na alam mong parang napaka-easy and straightforward, na tingin mo kayang-kaya mong lakbayin yan nang wala ng katuwang, ay mali pong pag-iisip yan. Dahil madalas ay tayo ay matitisod. Kaya nga pinapaalala lagi ni Lord Jesus Christ sa episode 55, hilingin mo ang aking Espiritu na tulungan ka sa bawat hakbang mo papunta sa gusto mong puntahan na kasama ako. Huwag mong pabayaan itong gloria na pinanggagalingan ng aking lakas sa iyo. Napakagandang episode 55. Papuri sa Panginoon. Yes, papuri sa Panginoon. Proceed na po tayo sa Kawikaan. Chapter 4, verse 1 to 27. Tagalog po. Bakit po natin sinasama lagi na ang Kawikaan na Tagalog ay dahil talagang nabiyayaan tayo ng isang King Solomon na hiniling sa Diyos na bigyan siya ng dunong para mapangalagaan ang mga tao ng Diyos sa Israel. Dahil siya ay teenager pa noon nung siya ay napili na ipalit sa kanyang malapit nang mamatay na tatay na si King David, the warrior king. Warrior po si King David, hindi po namatay sa digmaan, kundi namatay sa katandaan. And then maya-maya ay tatalakayin din natin ang napakagandang insight ni John C. Maxwell sa Leadership Bible, New King James Version. So ito muna ang ating tatalakayin sa Kawikaan ika-4. Ito na po ang versikulo 1. Ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Nung ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama. Batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni nanay. Itinuro niya sa akin at ang kanyang sinabi sa aking mag-aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Verse 5 na po tayo. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal.
karunungay pahalagaan at ikay ang kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, ituro ko sa inyong daan ng katuwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magbilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag may di nagagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan at kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit sa kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Mahalay po. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinarap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ito na po ang last verse 26 at 27. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Sa lahat ng kasamaan. Napagandang kawikaan. Bubuti ang ating buhay pag yan ang ating binasa, pinag-aralan, isinaisip, isinapuso. At sabi nga sa episode 55, hilingin natin sa Holy Spirit na ipaunawa sa ating yung kawikaan na yan. At tulungan tayong isabuhay po yan. Baliwala ang learning, ang pag-aaral, baliwala po yan kung hindi mo i-apply. Application, ibig sabihin action. Madalas ang unang hakbang ang mahirap. Pero pagka naihakbang mo na sa tulong ng banal na Espiritu, ay magtutuloy-tuloy ka na. Kapanalig. Ang isa sa aking binabasa mga kapanalig araw-araw ay nasa 1 Chronicles
chapter 16, verse 11. Napakaganda po. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Ulitin ko po. Seek the Lord in His strength and seek His face evermore. At ano po ang ibig sabihin niyan? Ginugol natin yung seek the face of the Lord. Ang meaning po niyan, sabi sa Google, na napakaganda po, seeking the Lord means seeking His presence. Presence is a common translation of the Hebrew word face, mukha. Literally, we are able to seek His face, but this is the Hebraic way of having access to God. Opo, access to God ang ibig sabihin ng seeking His face. To be more His face is to be in His presence. Napakagandang translation about anong ibig sabihin seeking the Lord's face. Psalm 16 ang ating babasahing insights. Opo. Value-driven leadership na lessons sa Psalms 15. Opo, Psalms 15 verse 1 to 5. Kasi naisulat ito na nasa page na ng Psalm 16. Pero ang tinalakay ng value-driven leadership ni John C. Maxwell dito po sa New King James Version, maraming nasa 800 lessons. Opo, napakaraming lessons, insights. Kaya mas madali mong maunawaan ng New King James Version. Hardcover po ito. Binigay sa akin ni Robert Macmillan. Talagang may dahilan kung bakit naibigay niya nung kahit hindi pa ako handa. At tinulungan ako ng Holy Spirit na maitabi ito. At nung panahon na talaga na hinahanap ko ng salita ng Diyos, na nauuhaw na ako sa salita ng Diyos, salamat sa Panginoon na hinipo niya ako. At talagang maiiyak ka sa kagalakan kasi napakabuti ng Panginoon. Kahit na marami tayong pagkakamali, ay talagang nandyan siya. So papuri sa Panginoon talaga. Ito na po ang value-driven leadership. Sa page 674, 1,600 pages po ito. Itong The Leadership Bible ni John C. Maxwell. Ito na po ang mensahe. What qualities should be every leader possess? Psalms 15 furnaces. Furnaces ay katangian or hindi po. Furnaces ay pinagkalooban, kalooban. Furnaces as with a list of many of necessary traits. Traits ay katangian. David describes as a righteous man who walks in integrity and gains not only the respect of others but also an audience with God. An audience with God. Psalms 15 verse 1 and 2, he demonstrates why predetermined values and ethics, not expediency. Expediency ay ibig sabihin po yan ay pagiging angkop sa Tagalog, at iba pang mga kahulugan sa English ay advantageous. And must drive our leadership and then ito po, how does David picture a godly leader? Ito na po. Labindalawa po, mga kapanalig. 12. Ang una, the leader should possess, ano po? Integrity. Opo.
tayong mga leader, hindi mo man nire-recognize na ikaw ay leader, kapanalig, kasi ang unang mong pangungunahan ay iyong sarili. Yes, pangungunahan mo ang iyong sarili. At ang unang mong imamaster na organ mo bilang tao ay iyong isip. So integrity, possess integrity. Pag sinabi mo, even magbabayad ka ng price at it costs you a lot of price, ibig sabihin na price is sacrifice, ay talagang dapat mong gagawin yan. Kasi yan ang definition na ginawa ni King David. How does David picture a godly leader? So number 1, the leader should possess integrity. Number 2, the leader does what is right. Yan po ang number 2. Ang leader ay talagang ginagawa ang tama kasi it is a right thing to do. Nasa panig kasi siya ng katwiran at naniniwala sa Diyos na ang Diyos is watching us at siya ay nananahan sa atin. Kaya we should do the right thing at makipag-ayos tayo. Lakasan natin ang pakikipagrelasyon sa ating konsensya. Ang konsensya ay binigay ng Panginoon yan, isa sa mental faculty na description nila Napoleon Hill, Andrew Carnegie, nila Bob Proctor, pero binigay ng Panginoon yan. So dapat maging maayos ang ating relasyon sa ating konsensya. Number 3 po, the leader is honest and trustworthy. Tayo dapat mga leader, especially tayo yung mga Kristiyano, ay tayo ay tapat, tayo ay honest, at dapat tayo ay napagkakatiwalaan, trustworthy. Ang sabi pa ni John Maxwell sa iba niyang mga lessons, people do, people see. Ang mga tao ay sumusunod sa leader kung ano ang nakikita ng mga tao sa leader. At hindi yung marami kang nalalaman kaya susunod ang tao. Susunod ang tao sa iyo ng pangmatagalan dahil sila ay pinagmamalasakitan mo. Ramdam nila yan na sila ay pinagmamalasakitan mo. So hindi mahalaga, marami kang alam. Ikaw ay walking encyclopedia, pero kung wala kang malasakit sa tao, hindi sila susunod sa iyo ng pangmatagalan. And then number 4, ang leader does not gossip. Ang leader po, hindi po nagchichismis. Ang leader ay hinaharap niya. Kung meron siyang issue kay letter B, siya ay leader A, ay kakausapin niya ng matiwasayan, ng may respeto, walang ibang nakakarinig. Madalas pa nga, magandang pagbibigay ng friendly feedback ay may kasama munang dasal. Yes, may kasama munang dasal para sa paggabay ng Holy Spirit pagka tayo ay nakikipag-meeting ng one-to-one sa ating taong kakausapin. So hindi po tayo dapat nagchichismis, kasi pag nagchismis po tayo, maniniwala tayo sa chismis at tayo mismo ang gumagawa ng chismis, ay hindi po tamang gawain yan. Nalulungkot ang ating Ama sa Langit kasi nananahan siya. Ang chinichismis mo ay anak niya rin eh. So tumigil po tayo pagka tayo na-involve sa chismis. Hindi po tama yan, at malamang hindi po tayo makakarating sa langit. Hindi rin tayo liligaya dito. Walang langit at sa ating isipan at sa ating puso kung tayo ay naninira o nagkakalat ng kaya nga chismis, hindi totoo yan eh. Kung talagang may malasakit, kasabihin mo ng personalan at kayong dalawa lamang, wala nang ibang nakakarinig. Ang panglima po, ang leader does not listen to gossip. Ang leader ng Diyos ay hindi nakikinig sa
chismis. Opo, napakarami pong mga nandyang mga sa social media, chismis dito, chismis doon. Ay itigil po natin yan mga kapanalig, dahil nalulumbay ang ating Panginoon pag tayo ay nakikinig sa chismis. Kasi nga ang topic natin ay madalas ay yung negative na angkin ng taong kinichismis natin. Nananahan ng Diyos doon sa ating kapanalig, kapatid, kaya siya ay nalulungkot. And then ang sumunod po ay ang leader does no harm to others. Hindi nananakit sa salita at sa gawa ang tunay na leader ng Diyos. Opo, hindi po nananakit. Does no harm to others. Yan po ang number 6. And then number 7, ang leader speaks out against wrong. Opo, against wrong. Ang leader ay nagsasalita against sa mga maling ginagawa ng tao or maling ginagawa ng leader, pero in a right way, hindi yung babatikusin niya lang na parang lumalabas chismis. And then number 8, ang leader po ng Diyos ay honors others who walk in truth. Nire-respeto niya, ino-honor niya ang ibang tao, na especially yung mga taong naglalakbay sa katotohanan, who walk in truth, katotohanan. And then number 9, ang leader ng Diyos, ayon kay King David, ay keeps their word even when it costs them. May isang salita ang leader, hindi niya binabawi. Nagbibiro lang ako dun sa sinabi kong bibigyan ko kayo ng bonus o ganito. Sasamahan ko kayo ng ganito. Nagbibiro lang po, babawiin mo. Dapat ang leader may isang salita, kahit na mahirap, kahit magsasakripisyo ng todo siya, dahil na nasabi niya na yon, ay gagawin niya yon. Number 10, isn't greedy to gain at the expense of others. Hindi po sakim ang leader na para makapag-gain, pero ang kapalit ay iba naman ang taong masasakripisyo. And then number 11, takes no bribe against anyone. Takes no bribe against anyone. Hindi po nagpapasuhol ang tunay na leader at leader ng Diyos. May takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, dahil naniniwala siya sa sinabi ni King David ng the fear of the Lord is the beginning of wisdom, sa Psalms 111 verse 10. Psalms 111 verse 10. Hindi po nagpapasuhol, hindi tumatanggap ng suhol kanino man ang tunay na leader ng Diyos. At ang panghuli po mga kapanalig, ang leader ay strong and stable. Matatag ang leader. At itutuloy-tuloy niya ang laban sa kasamaan, at ibibigay niya ang gloria sa Panginoon, binibigay niya ang kredito sa Panginoon, whatever it takes. Yan po ang ating episode 55, na sinamahan po natin ng value-driven leadership na sinulat ni John C. Maxwell. Kung mayroon po kayong pagkakataon mga kapanalig, ay bilhin niyo po ang librong ito kung mayroong use. Kasi nga itong binigay ni